Bago ko po simulan ang ating kwento, ay gusto ko lang ipaalam sa lahat na meron po tayong side channel. Ang pangalan po ng channel ay Kwentong Aswang Comics. Doon ko na po i-upload ang mga kwentong series, fiction at iba pang mga marathon compilation. Ginawa ko po ito para hindi na sobrang tagal ang paghihintay nyo ng mga kasunod nating kwento gaya ng Isla de Peligro, Magdalena, Valdemor, Vladimir at ang dalawang pinakabagong series na idadagdag ko na pinamagatang Lihim ng Medalyon at Iyong Asintado. Huwag po sana kayong magagalit ha, nahihiya po kasi ako sa mga letter sender na matagalan bago mai-upload ang mga story nila. Kaya inuuna ko po palagi ang mga shared story bago ang sarili kong mga kwento. Kung hindi po iyon kalabisan, ay hinihiling ko din po na sana mag-subscribe din kayo sa channel nating iyon. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. Sikat na sikat sa paaralan nila Nonong ang paglalaro ng gagamba. Pinag-aaway nila ang mga iyon, tapos malaki ang pusta. Halos doon na nga napupunta ang lahat ng baon ng mga estudyante para ipangpusta sa laban. Isa sa mga naging adik sa pagpapalaban ng gagamba ay si Nonong. Dahil sa nakatira siya sa bukid, kaya madalas ay meron siyang magagaling na gagamba. Tapos ang mga mayayaman niyang kaklase naman na hindi makapaghanap ng magagandang uri ng gagamba ay bumibili na lang sa kanya. Noong elementary ay 5 piso, 10 piso hanggang 20 pesos lang ang bilihan ng mga gagamba niya. Pero noong nasa high school na siya ay 200 ang halaga ng pinakamababang uri ng gagamba. Tapos iyong mga pinakamababangis na gagamba ay napepresyohan niya ng hanggang 800. Talagang tiba-tiba na si Nonong sa mga nabibenta niyang gagamba. Para naman sa kanyang mga parokyano ay hindi sila lugi dahil sa nananalo muna ng 2 hanggang 3 beses ang mababangis na gagamba bago iyon matalo, kaya ibig sabihin ay nabawi na rin muna nila ang puhunan sa pagbili ng gagamba bago pa iyon matalo. Malaki din kasi ang pusta sa bawat laban. Masasabing para ng manok kung magpustahan ang mga estudyante doon. Isang araw ay may mga estudyante na nakipagkaibigan kay Nonong. Ito ay sila Jojo, Willie at Art. Ang totoong pakay talaga ng mga ito ay ang alamin ang lugar kung saan nakakakuha ng mababangis na gagamba si Nonong. Lagi siyang isinasama ng mga iyon sa kanilang mga gimmick. Ipinapakilala din siya sa mga kaibigang babae para makuha talaga ng tuluyan ang tiwala niya. Isang araw, habang nasa tambayan sila sa may malapit sa paaralan, ay sinabi ni Jojo, "Nong, kailan ka uli mahuhuli ng gagamba?" Sumagot naman si Nonong, Baka sa makalawa. Hihintayin ko lang ang linggo na merong buwan dahil doon naglalabasan ang mga magagandang uri ng gagamba." Sumagot naman si Willie, "Ginawa na namin yan, pero ganun pa rin. Karamihan sa mga nakikita namin gagamba ay gagambang kanin tsaka garapitik lang." Sumagot naman si Nonong, "Nasa lugar din kasi yan. Kung wala talagang magandang uri ng gagamba sa lugar, ay kahit anong liwanag pa ng buwan ay wala talagang lalabas." Ang hindi alam ng karamihan ay hindi kumukuha ng gagamba sa kabundukan ng basta-basta. Nung sumapit na ang gabi na may buwan, ay muling nagtungo si Nonong sa lugar na kilala ng mga taga roon sa tawag na Bangin ng Kamatayan. Dahil sa marami ang mga nawala at natagpuan ding patay sa bangin na iyon, may isang pagkakataon na nagawi doon si Nonong noong siya ay nasa elementary pa lang. Habang abala sa pagsunod ng mga matatabang sapot na maaaring magdala sa kinaroroonan ng magagandang gagamba, ay hindi na malaya ni Nonong na nasa may gilid na bahagi na siya ng bangin at aksidente na nahulog. Nagpagulong-gulong siya
sa bangin na iyon hanggang sa tumama ang ulo niya sa isang bato na naging dahilan ng pagkawala ng malay niya. Nagising na lang siya na naroon na siya sa isang madilim na kuweba. Nakikita niya naman ang liwanag ng lagusan ng kuweba pero medyo malayo ito. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nang bigla siyang nanginig sa takot nang makita ang dalawang pares ng matang mapula at nakatingin iyon sa kanya. "Parang awa niyo na po! Parang awa niyo na! Huwag niyo akong papatayin!" Nagsalita ang isa sa mga nilalang na iyon at sinabing, "Pangahas kang nilalang! Dapat sa'yo maging pagkain namin!" Sumagot naman siya, "Parang awa niyo na po! Huwag niyo po akong papatayin! Gagawin ko ang lahat! Buhayin niyo lang ako!" Sumagot naman yung isa, "Kahit ano?" Opo, kahit ano!" Nagsalitang muli ang boses. "Sige, papakawalan ka namin. Basta sa tuwing maliwanag ang buwan, ay pagdadalhan mo kami ng buhay na hayop. Kahit ano, manok, baboy o kambing." Sumagot naman si Nonong, "Saan naman ako makakakuha ng ipangbibili ng buhay na manok? Kulang pa nga sa pangbaon ko ang napagbebentahan ko sa mga nahuhuling gagamba. Dahil sa mga mabababang uri lang naman ang nakukuha ko dito." Sinabi ng isa sa mga nilalang na iyon, "Sige, bibigyan kita ng mga magagandang uri ng gagamba at ibenta mo ng mahal para mapagdalhan mo kami ng hayop. Kapag hindi mo iyon nagawa, ikaw ang hahanapin namin upang gawing pagkain." "Opo, sige, gagawin ko po." Takot na sagot pa ni Nonong. Hinawakan siya ng isang nilalang sa batok at itinayo, saka dinala sa may bukana ng kuweba. Doon na niya nakita ang pagmumukha ng nilalang na iyon. Isa iyong matandang lalaki na puro puti na ang buhok. Normal naman ang itsura noon, maliban sa pamumula ng mga mata. Kinagat ng matanda ang sarili nitong kamay, tapos ipinatak sa lupa ang dugo. Maya-maya ay dahan-dahan ang naglalapitan ang hindi mabilang na mga matataas na uri ng mga gagamba at nagsiinom sa dugong naipon sa lupa. Nagsalita ang matanda, "Ano pa ang hinihintay mo? Punuin mo na yung lalagyanan mo at aasahan ko ang iyong pagbabalik sa susunod na kabilugan ng buwan." Binuksan na ni Nonong ang kanyang dalawang kahon na lalagyanan ng gagamba na may tag-16 na kwarto ang bawat isa. Saka itinaktak papalabas iyong mga nauna niyang nahuli na mabababang uri ng gagamba at pinalitan ng matataas na uri ng gagamba na kasalukuyang umiinom ng dugo ng matanda. Paglingon niya sa tagiliran ay wala na ang matanda, kaya muli siyang lumingon sa loob ng kuweba at nakita niya ang kulay pulang mata ng matanda at nagsalita, "Umalis ka na agad at huwag kang babalik nang wala kang dala kung ayaw mong ikaw ang maging pagkain namin." Matapos mapuno ang mga lalagyanan ay umalis na si Nonong. Excited siya na pumasok sa paaralan upang makapagbenta ng mga dala niyang gagamba. Kinahapunan nga ay napaubos niya ang kanyang dalang gagamba, kaya noong pagkasabado ay bumili na siya ng isang 45 days na manok at pinili niya ang pinakamalaki na tumitimbang ng mahigit 3 kilo para matuwa sa kanya ang matatanda na sa tingin niya ay mga aswang. Pagsapit nga ng gabi na may buwan ay muli siyang bumalik sa bangin na iyon at doon lang siya nakatayo sa may itaas. Natatakot din naman siyang bumaba dahil baka mahulog siya at magpagulong-gulong ulit. Kaya nagsalita na lang siya ng malakas, "Nandito na ako! Dala ko na ang napag-usapan natin!" Maya-maya ay may isang malaking aso na umangil sa harapan niya at nakita niyang mapula ang mga mata noon. Kaya naisip niyang hindi iyon pangkaraniwang aso at baka isa iyon sa matandang nakausap niya dahil sa pamumula ng mata noon.
kaya inihagis niya na papalapit sa nilalang na yun ang dala niyang manok. Mabilis din naman iyong sinagpang ng nilalang, saka umalis na. Doon na nga nagsimula ang pagpapabalik-balik ni Nonong sa lugar na iyon para makakuha ng mga magagandang uri ng gagamba na kanyang ibibenta. Noong high school na siya ay patuloy pa rin siya sa pagpunta doon sa lugar na iyon upang manguha ng gagamba. Habang naroon lang siya sa may tabi ng daan at nangunguha ng gagamba, ay nakita niyang muli ang nilalang na nasa anyong aso. Nagsalita si Nonong. "Magandang gabi sa iyo, Tang. Anong atin? Kahahatid ko lang ng biik nung isang gabi ah. Sa susunod na linggo pa ako muling magdadala ng hayop." Bigla iyong tumakbo ng umaangil habang papalapit sa kanya. At noong nasa may tapat na niya, ay bigla itong naging isang malaking ibon at sinaklot siya sa balikat. Napahiyaw naman siya dahil sa sakit ng pagkakabaon ng kuko noon sa balikat niya. Tapos inilipad siya at ibinagsak sa may tapat ng bukana ng kuweba. Hindi naman iyon masyadong mataas, kaya medyo nabubog lang ang puwet niya sa pagkakabagsak. Pero hindi naman siya nabalian. Tapos lumapag na rin ang nilalang na may pakpak at nagpalit na iyon ng anyo bilang isang matandang babae. Nagsalita naman si Nonong habang hinihimas pa ang masakit na puwetan. "Bakit niyo po ako dinala dito? Sumusunod naman ako sa usapan natin ah." Sumagot naman ang matanda. "Sawa na kami sa palaging hayop." Sumagot din naman si Nonong. "Ano pong gusto niyong dalhin ko sa inyo?" Muling nagsalita ang matanda. "Tao! Tao naman ang gusto namin. Matagal na kami hindi nakakatikim ng tao." "Saan naman ako makakakuha ng tao?" Galit na sumagot sa malaking boses ang matanda. "Wala kaming pakialam kung saan ka kukuha. Binibigay namin ang kailangan mo, kaya kailangan mo rin ibigay ang gusto namin." Para matapos na lang ang usapan, ay muling nagsalita si Nonong. "Sige po, mag-aabang ako ng bagong libing sa sementeryo para may madala ako sa inyo." Galit naman na sumagot ang matanda. "Ayaw namin ng patay! Gusto namin ng buhay!" Napakamot naman ang ulo si Nonong dahil naisip niya na mas mahirap iyon gawin. Sumagot na lang siya. "Sige po, susubukan ko." Muling nagsalita ang matanda. "Gawin mo! Huwag mong subukan! Kung ayaw mong subukan ang pasensya namin!" Tumango si Nonong at sinabing, "Sige po, gagawin ko." Nagsimula na rin siyang tubuan ng takot dahil nakikita niyang nagiging halimaw na ang kausap na matanda at baka hindi iyon makapagpigil at lapain na lang siya bigla. Muling nagpalit ng anyo bilang isang malaking ibon ang matanda at saka binitbit siya pabalik sa may gilid ng daan. At dumating na nga ang araw na hinihintay niya. Sinabi ng tatlong magkakaibigan na sina Jojo, Willie at Art na sasama ang mga ito sa kanya na manguha ng gagamba. Sinabi ni Nonong na sige. Sasabihan niya ang mga ito sa araw mismo kung kailan sila aakyat ng bundok at huwag ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa lakad nila. Biyernes ng hapon nang maisipan ni Nonong na dalhin na ang mga kaibigan niya sa bundok upang ialay sa mga matatandang aswang. Alam niya kasi na sigurado siya na kakainin siya ng mga iyon kapag hindi niya sinunod ang gusto ng mga aswang na iyon. Pagkatapos ng klase ay tinawag niya ang tatlo at sinabihang pupunta na sila sa kabundukan upang manguha ng gagamba. Nagsalita naman si Jojo. "Dadaan muna ako sa bahay para iiwan ko tong gamit ko at magpapalit na rin ako ng damit." Sumagot naman si Nonong na wag na dahil iiwanan niya ang mga ito kapag may dinaanan pang iba. Dahil sa gustong gusto talaga ng tatlo na malaman ang sekretong pinagkukuhanan ni Nonong ng gagamba, kaya sumama na kaagad ang mga ito. Plano kasi nilang sulutin ang negosyo ni Nonong at sila na ang magbibenta ng mga gagamba kapag nalaman na nila ang lugar na pinagkukuhanan nito.
Tumulak na ang apat patungo sa kabundukan. Narinig ni Nonong ang tatlo na nagbubulungan sa may likuran niya. Dahil sa inakala ng mga ito na maiisahan nila si Nonong. Naglakad na sila nang hindi bababa sa kalahating oras mula sa kanilang binabaan ng minibus na sinakyan. Pagkarating doon ay sinabi ni Nonong, "Nandito na tayo. Marami ng gagamba nakakalat dito." Mabilis na naglabas ng mga lalagyanan ang mga iyon. Nagsalitang muli si Nonong. "Akala ko ba gusto niyo lang makakuha ng magagamit na panglaban? Bakit ang dami niyong dalang lalagyan?" Sumagot naman si Art. Tatanga-tanga ka kasi. Bakit naman kami kukuha ng konti kung pwede naman marami at makakapagbenta? Hindi mo ba alam? Inuuto ka lang namin para malaman kung saan ka kumukuha ng magagandang uri ng gagamba. Tingin mo ba makikipagkaibigan kami sa iyo kung hindi sa mga gagambang magagandang klase? Yung mga gagamba mo lang ang magagandang klase, pero ikaw, isa ka pa ring mababang uri ng nilalang. Sumagot naman si Nonong. Akala ko, mga totoong kaibigan kayo. Tama lang talaga na hindi ako nagtiwala sa inyo. Sumagot naman si Willie. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti naman si Nonong at sinabing, at least sila, hindi kaibigan ang kailangan nila. Laman loob at karni nyo lang. Sabay turo sa dalawang nilalang na nasaan yung aso. Hala! Ano yan? Sigaw pa ni Jojo. Sila ang may-ari ng mga gagamba dito. Nakatawang sagot naman ni Nonong at saka dinaluhong na ng dalawang nilalang sina Willie at Jojo. Si Art naman ay nahulog sa bangin dahil sa sobrang pag-atras nito at hindi napansin na nasa may gilid na siya ng daan. Dahan-dahan ang naglakad pababa ng bundok si Nonong at nagsalita. Sa linggo na lang ako kukuha ng mga gagamba. Kayo na bahala sa kanila. At tumalikod na ngayon at umuwi na sa kanila. Dahil sa wala namang nakakaalam na sumama ang tatlo kay Nonong, kaya wala din naman naghinala sa kanya. Nagpatuloy lang si Nonong sa pagbibenta ng kanyang mababangis na uri na gagamba. Lumipas ang ilang buwan ay patuloy pa rin ang paghahanap sa tatlong nawawalang mga estudyante na hindi kailanman nakita pa. Isang araw ay may lumapit kay Nonong na dalawang magkaibigan at sinabing, pare, ako nga pala si Albert. Ito naman si Roy, kaibigan ko. Kami ang nagpapatakbo ng pasabong ng gagamba sa kabilang school. Nabalitaan namin, ikaw ang supplier ng mga mababangis na gagamba dito sa school nyo. Baka pwede ka naming maging kaibigan at makasama na rin minsan sa pangunguha ng gagamba. Nakangiti naman na inabot ni Nonong ang kamay ng mga ito na nakikipaglamano sa kanya at sinabing, iyon lang pala walang problema. Mas maganda nga kung may makakasama ako sa pangunguha ng gagamba para hindi ako mahirapan maghanap ng iaalay sa mga kaibigan ko doon. At mahina ang pagkakasabi niya sa huling mga kataga. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko nice meeting you mga pare. Pagplanuhan na lang natin kung kailan tayo aakyat ng kabundukan para manguha ng gagamba. Wakas. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki.
meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.